Now, Deuteronomy chapter number 30, verse number 20, mga kapatid, says, the Bible says, choose, everybody say choose. Choose to love the Lord. Grabe, no? Piliin mong ibigin ng ating Panginoon, Lord your God, and to obey Him, and commit yourself. Everybody say commit. Commit yourself to Him, for He is your life. Wow. Then you will live. This is clear. Listen to this. Watch. Then you will live long in the land that the Lord swore. Yung sinumpaan ng ating Panginoon, and we talk about the last month oath, mga kapatid. Then you will live long in the land the Lord that swore to give you, to give your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. In our UTB, mga kapatid, Unlocking the Bible, we talk about this Abraham, Isaac, and Jacob. If you know the story of background of Abraham, Isaac, and Jacob, you will understand sa nangyayari po sa Israel ngayon, mga kapatid. Bakit lagi silang ginigera, tinahabol ng mga katabi nilang bansa. That's why we love Unlocking the Bible, mga kapatid. And Bilia family, and other also, mga kapatid, Sir Charmaine, and Brother Ryan, and others also, mga kapatid. We love to talk about that. I think umabot kami ng 12 a.m. Supposedly, ang UTB is 1 hour and a half to 2 hours maximum. But it's bitin, mahirap. Sabi nga ni Sister Karen, di ba, Sister Karen, mahirap mabitin. Ang hirap dahil maraming story na tinatanong din na related, mga kapatid. And Abraham, Isaac, and Jacob. Why? Alam ni Sister Charmaine to, bakit kaya nabanggit dito si Abraham, si Isaac, Jacob? Because God promised a seed. Right? Dahil maraming business na palya, mga kapatid. But because of this Abraham, Isaac, and Jacob, you know what? Jacob, the Lord changed the name Jacob into Israel. Because the name Jacob means supplanter, cheater, mandaraya. Doon may clue na kayo, mga kapatid, kung bakit din hinahabol si Israel, si Jacob. Now, we will not focus on that, mga kapatid. Let's go. Basahin natin sa Tagalog. MLB version ng Tagalog. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal. Kaya hindi totoo ang kasabihan na sinasabi na ang masamang damo ay matagal mamatay. In fact, kabaliktaran sa sinabi ng Biblia, mga kapatid. Finifeed ka ng karamihan na sinasabi ng mga lasinggero, ng mga walang care or I'm sorry to use, mga kapatid, no? I'm not saying na masama lahat ng lasinggero, no? Pero yung mga bisyo or mga buhay na parang wala na silang pakialam, mga kapatid, lagi nilang sinasabi, ang masamang damo lagi na matagal mabuhay daw. But that is wrong. Dahil kung basahin mo ang Biblia, yung mga may kalikuan at mga masasama at gumawa ng kasalanan ay maagang mamamatay. But the Bible says, kapag ikaw ay ibigin mo at piliin mong ibigin ng Diyos at sumunod ka sa Kanya, at ang sabi ng Bible, commit yourself to Him, ang sabi ng Bible, mamuhay ka ng matagal. Sa lupaing pinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham at Isaac at Jacob. Tayo manalangin, Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Bless your hearers and your people, Panginoon, and bless your servant, O God. We thank you and we honor you. Everybody shout in Jesus' name. Baba natin mga Bible, mga batid. Palagpakan natin ating dakilang Panginoon. Yung palakpak naman na karapat-dapat sa ating Panginoon, mga batid. Hallelujah. Sabi ko kanina sa mga bata, ba't parang hindi kayo nakaalmusal? Pumalakpak kayo. Magpuri kayo sa ating Panginoon. And everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Amen. Hallelujah. You know why? If you ask me what is a proper worship, read the Bible. Shout. Make a joyful noise. Hindi shout na ginagawa ng sanlibutan na nag-iingay lang ng walang kwenta. But shout joyfully. Yung papuri sa ating Panginoon.
And the Bible says, we dance. Amen. That's the reason why we go out to step out to our comfort zone sa ating pong mga upuan. But I don't know what happened to us, mga kapatid. You see, there is something wrong in this church that we need the help of God to break it, mga kapatid. I don't know, let's stop using dahil pandemic nangyari, mga kapatid. Let us use this, malalaki na tayo, mga kapatid. Excuse me, sa mga bago, sa mga ating po mga future believer or mga seekers pa lang, mga kapatid. Pero sa mga matatagal na, I don't know what is happening to you, mga kapatid. Hindi na tayo marunong pumalakpak, magpasalamat, sumigaw sa ating Panginoon. Kinakahiya nyo ba ang Diyos, mga kapatid? Dahil lang ba sa problema nyo, sa issue nyo, sa pain nyo, sa suffering, o sa karamdaman nyo, dito nyo mas papatunayan na pipiliin mong pupurihin at luwalhatiin siya at pasalamatan siya. Come on! Now I know why the Bible says God is seeking such to worship Him in spirit and in truth. Come on, worshipers, clap your hands and shout hallelujah. Huwag na nating antayin na nasa hospital na tayo bago pa tayo magsisi sa ating Panginoon. Huwag niyong hayaan na maging katulad kay ni Jacob na naging pilay na at lumpo na bago nagseryoso sa ating Panginoon. Don't wait until that, God forbid. Kaya sabi ni Nanay Sita sa akin, kung kaya lang mabalik ang nakaraan. Pero ito maganda, nung siya ay nagkaroon ng karamdaman, mas lalong naging faithful sa ating Panginoon. I don't know what is the reason for us, mga kapatid. Sa mga matatagal na kapatiran, excuse me sa may mga conflict sa work, pero yung nagko-conflict-conflictan lang, yung may mga school lang, si Nanay Sita may karamdaman, nakakarating dito, hirap maglakad on time. Take note, on time. Hindi late, mga kapatid. Where's our worshipers nowadays, mga kapatid? Now, with the help of the Holy Ghost, I want to preach on this subject. God wants you to prosper. Sabi mo sa katabi mo, God wants you to prosper. God bless you, may visited. Number one, first thing first, God wants us to be a hardworking, mga kapatid. Everybody say hard work. Determination and commitment to God, what? Produce prosperity. The Bible says, mga kapatid, choose to love the Lord, your God, and to obey Him. Watch, and commit yourself. Everybody say commit. Karamihan sa mga Kristiyano or ating pong followers ngayon, mga kapatid, they know God, they serve God, mga kapatid. Alam nila, kilala nila ang ating Panginoon. In fact, the Bible says in the New Testament, He says, I do not know you. Panginoon, nagpapalayas kami ay nangangaral sa salita mo. Preacher, mga kapatid, kami ay nagtetestify sa pangalan mo. Kami ay nagpapalaya sa demonyo sa pangalan mo. Watch, ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. You know why? God said in His Word, commit yourself to Him. What? For He is your life. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, amen, na hanggang kilala lang, hanggang pagkilala lang, hanggang pagsimba lang, mga kapatid, but they don't know how to commit their life to God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga kung wala kang pag-commit, kung hindi mo ibibigay ang ating sarili sa ating Panginoon, hindi ka talaga lalago, mga kapatid. Hallelujah. Kapag walang commitment, if there's no commitment, there's no growth. Let me say that again. If there's no commitment, there's no growth, mga kapatid. Hindi ka tatagal sa anumang klaseng larangan kung wala kang commitment, mga kapatid. That's why God said, commit yourself to me. The Bible says, for God, for He is your life. Anong kapalit? If you commit your life to God, then you will live long in the land the Lord. Now, alam na natin kung anong dahilan, mga kapatid. Karamihan sa ating pong mga Kristiyano, mananampalataya, bakit yung mga tanong na karamihan natin sa ngayon, mga kapatid, amen, na bakit kaya ang ganyan mga ugali para nila parang ang sasama, ang mga basura, there's no change, there's no transformation. Mag-ingat ka, babalik yan sa iyo, mga kapatid. Try to re-evaluate or re-echo that, mga kapatid, question to yourself. Why?
Because the question is, are you committed? Kasi ang kapalit dito mga kapatid, the Bible says, if you have commitment to God, because He is your life, then you will live long. Kapag ikaw po, mga kapatid ko, merong commitment sa ating Panginoon, then your life and your spiritual life, amen, you will grow, mga kapatid. Grow, not just in outside or physical world, you will grow, amen, matured, Christian, amen, and have deep relationship to God. What? Kaya mabilis tayong maagaw, matisod, mga kapatid, dahil wala tayong commitment sa ating Panginoon. Dahil nakafocus ka lang na ang pagsisimba ay attendance lang at wala ka nang gagawin, mga kapatid. But if you filled in the Holy Ghost is your teacher. The Holy Ghost will lead you and guide you in all truth. Hindi sinabi doon na half truth or truth lang, but in all truth. That's why you need the power of the Holy Ghost. You need the Spirit of God because God, the Bible says the Holy Ghost is your comforter and your teacher. Kaya nga marami sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, na hanggang linggo hanggang doon lang yung ating pong level and mindset, mga kapatid. But if you have kingdom mindset, you will commit yourself. Everybody say kingdom mindset. If you have a kingdom mindset, you will commit yourself. Dahil sa simula, ang sabi ng Bible, ibigin ninyo si Yahweh. Sa pag-ibig, kailangan mauna muna natin, amen, ang ating dakilang Panginoon. Kaya nga tayo minsan bumabalik kwasa o nanghihina, basta madali lang, mga kapatid, mabilis kang agawin ng kaaway. Bakit? Kasi mali ang nailagay mo sa maling paraan at maling proseso ang iyong pong pag-ibig at iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit pa mayroon kang tamang, mga kapatid ko, nasa tama ka sa pananalita, at mayroon kang tamang pag-ugali na sabihin mong mabait ka, pero kung ang espiritu mo ay wala, mga kapatid, mali pa rin tayo, mga kapatid. Tama to, dapat ito, ganyan, pero pag ang espiritu mo ay mali, I tell you, you are still wrong, mga kapatid. That's why you need to be filled. And as the Lord filled me with the first love, filled me, Lord, with a new love. Hallelujah. Change my heart, oh God. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, magbigay sa akin ng bagong puso and give me an understanding heart like Solomon. Everybody say, praise the Lord. 3 John 1:2 says, Beloved, everybody say, beloved. Ang sabi dito, mga kapatid, Beloved, I wish above all things that you prosper and be in good health, even as your soul prosper. Tingnan nyo ha, yung prosper na tinutukoy dito ay hindi lang po sa inyo pong panlabas, but also in your soul. Parang sama na ng tingin nyo sa akin, mga kapatid. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay na espiritual. Bakit kaya maraming mga Christian or followers ni Christ ngayon, mga kapatid, nagsisimba naman, pero hanggang ngayon, ganun pa rin yung ugali, mga kapatid? Bakit kaya yung mga Kristiyano na ang tagal na sa Panginoon, kung kailan naman tumagal, doon pa talaga tumigas ang ulo, mga kapatid? Di ba dapat kapag patagal ng patagal, ikaw dapat, mga kapatid, ay, di ba? Pero bakit kaya ganun, Pastor John? Why? Because they did not commit their life to God. Kaya sabi ng Bible, if God is truly your life, everybody say life, then let your actions prove it. Sinasabi mo na mahal mo ating Panginoon? Sinasabi mo na iibigin mo siya? Sinasabi mo na paglingkuran mo siya? Pinagpalit mo nga lang siya sa K-drama eh. Sinasabi mo na mahal mo ating Panginoon? Mabilis ka nga lang pagpapipiliin, trabaho o araw ng linggo, trabaho pipiliin mo eh. Diba, mga kapatid? Nasaan na yung ating pong, mga kapatid ko, amen. Hallelujah, ating commitment sa ating Panginoon. Why? Kung tunay na ang Diyos ang buhay mo, then your action, mga kapatid, will speak louder than your words. Everybody say, praise the Lord. Remember this, a lazy person will not prosper. Let me say that again, a lazy person will not prosper. Turn your Bible in Proverbs chapter 12, verse 27. If you have your Bible, mga kapatid, sabi ng Bible, lazy people don't even cook the game they catch. But the diligent make use of everything they find.
Sa Tagalog, ito sa Tagalog medyo masakit-sakit. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Because lazy people, mga kapatid, live everything half-cooked or half-done. Yung mga ayaw ng commitment, mga kapatid, palipat-lipat, yan yung mga half-hearted person. Walang natatapos, puro umpisa lang, mga kapatid. Hallelujah. Magaling lang at mabilis lang sa salita, pero sa gawa, hindi mo nakikita, mga kapatid. Huwag mong sasabihin sa akin, huwag mo akong basta-basta husgahan, Pastor. No, hindi ako ang may karapatan na maghusga sa iyo. Your actions does. Your words does. Why? The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang lumalabas sa iyo, mga bibig, kung puro negatibo, then yung negatibo na rin nasa puso mo, mga kapatid. Then, your spirit is not right. Everybody say, praise the Lord. Lalo na tao pag gagalit, mga kapatid, ang sarap magsalita. You know what is the best antidote if you are angry person? Stay silent, quiet. Hanggat maaari, sikapin mo talaga. Na-master mo na ba yan, Pastor Jan? Hanggang sa ngayon, hindi pa rin. Pero sinisikap ko, mga kapatid. If you are angry, turn off the notifications, social media, shut down your mouth, and pray. Hanggat maaari, wag na wag kang mag-type, wag na wag kang magsasalita. The more you talk, the more kang mapapahamak, mga kapatid. But the less you talk, the less na ikaw ay nagkakamali, mga kapatid. Now, they never finish what they started. Now, another example, Proverbs 15 verse 19 says, a lazy person has trouble. Hindi ko to salita, mga kapatid, ha? Sabi ito sa Bible, mga kapatid, a lazy person has trouble in true life. The path of the upright is easy. Sabi ng Tagalog, ang landas ng batugan. Mas masakit-sakit na ito, mga kapatid. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik. Ngunit patag ng langsangan ang daan ng matuwid. Yung mga tamad, mga kapatid, lagi ang palipat-lipat pagka walang commitment, yung mga tamad na tao, mga kapatid ko, paiba-iba ng trabaho, walang natatapos, mga kapatid. Every year, 3-10 ang trabaho. Bakit? Pagod na ako dito, lipat ka na naman, mga kapatid ko. Why? Pangit dito, lipat ka na naman, mga kapatid. Wala talagang papabor sa mga anumang klase dahil walang trabaho na madali. Wala ding trabaho, mga kapatid ko, na papabor na sasang-ayon sa gagawin mo. Kailangan mong sumunod sa protocol and standard nila. Kaya nga, di ba, pipirma ka doon ng kontrata, big sabihin, you are committing yourself that you are obeying at lahat ng kanilang protocol and standards, mabadi and guidelines, susundin mo. Kasama doon yung bawal patulog-tulog sa trabaho. Amen? Sino bang kumpanya gusto magpasahod sa mga taong tulog? Tapos mag-i-expect ka ng 12, ano ba yun? 13-month salary. Tapos ikaw pa yung nangunguna doon, mangungulit sa boss mo. Pero yung record, patinignan, late lagi. Tapos, wala pang oras, bihis na, naantay na lang pagdating, sabi ng battery ko, pagdating ng 6 or 5, pang, out na agad. Hallelujah. You see, mga kapatid, they will always have problems with their finances. Lagi pong may problema sa finances ang mga lazy person. They are always owing somebody something, mga kapatid. They are always hiding from bill collectors. Yung mga tamad na tao, lagi niyang nagtatago, mga kapatid ko, sa mga naniningil sa kanila. Pero ngayon, baliktad na. Sila na yung mas galit kaysa sa naniningil, mga kapatid. They are always starting to read a new book. Pag ikaw ito, magsabing, praise the Lord, but never finish reading the last one. Ay, ang ganda nito. I highly recommend this. I am blessed. Wow, napakaganda nitong book na to. Bili ka ng bili, pero wala ka pang natatapos kahit isa. Sino yun, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Tamad ka na tao. Wala kang commitment. Bakit? Ang dami mong biniling libro, ni Bible nga, hindi mo pa natapos. Tingnan nyo ha. Pag pumunta kayo sa Gilas, sa basketball, pag pumunta kayo, manood kayo, mga kapatid ko, entertainment, kapag oras na ng ganito, hindi ka late. On time ka. Pero pag devotion mo sa ating Panginoon, sarili mo na lang, late ka pa, mga kapatid.
Nag-usap ka, nag-commit ka, Lord, I will pray for this. Mamaya na, pag alarm mo mga kapatid, kaya pa 1 minute. 5 minutes. 10 minutes. Hanggang sa wala ng oras mga kapatid. You see, lazy person mga kapatid, Proverbs 19:15 says, a lazy person sleeps soundly and goes hungry. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. A lazy person is always tired and bored. Yan yung mga tao, mga kapatid ko na walang, alam mo pa kasi pag sabi nila, kapag ikaw daw walang ginagawa, mabilis kang maboard. Kasi wala kang ginagawa eh. Pero kapag meron kang ginagawa, mga kapatid, amen, hindi ka maboboard kasi may ginagawa ka. You have something, mga kapatid, you have a goal to finish, mga kapatid. But if you are not doing something, then you will always get tired. Tingnan nyo, mas mabilis mapagod yung taong tamad at maboard, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Never has any money left over for anything. They can't participate the same way that others can. Sila lagi yung may excuse, may mga reason, mga kapatid. Why? Mas marami pa yung reason nila kaysa sa gawa nila, mga kapatid. Proverbs 10 verse 4, He who is lazy becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. Ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay ng masinop. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang mga tao na batugan o tamad, ang sabi ng Biblia, amen, hindi talaga sila, mga kapatid, aangat at hindi sila lalago. Hallelujah. Because that was the Bible says, amen. It is not my word, but it is God's word says, amen, na sino man ang tatamad-tamad sa pag-ating pong buhay ay hindi kailanman magkakaroon ng buhay na sagana, mga kapatid. Pero kapag ikaw, amen, ay masipag, amen, hallelujah, higit sa lahat, amen, sa gawain ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, hindi ka lang pagpalain lang sa physical. Ang sabi ng Bible, choose to love God and commit yourself because He is your life. Then you will live a long life. Palagpakan natin ating Panginoon. That's why you need to read the Word of God. Dahil sabi ng Bible, God's Word is the light unto your feet and a lamp to your path. Everybody say, praise the Lord. Kaya karamihan sa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, naliligaw yung kanilang mga priority, yung kanilang mga attention, yung kanilang mga focus, at yung mga mata nila wala sa ating Panginoon. Why? Because they are not committed. They are not committed. They are not committed. But right here, right now, mga kapatid, hear me. God is looking, amen, sa ating pong mga Kristiyano na committed sa Kanya at handang ibigay ang Kanyang buhay. And the Bible says, you will bless. You will live a long life. God will bless you outside and inside of your life. Clap your hands to Jesus. Number 2, mga kapatid, the key for us to prosper, you must make a choice. Everybody say, make a choice. How you want to prosper. Jesus said in Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Everybody say, praise the Lord. Now, another example is, mga kapatid, amen. Why? Because hindi po pwede na dalawa ang masters mo. Hindi po pwede na yung attention mo, mga kapatid, sinasabi mo, mahal mo ang Panginoon, pero mga kapatid ko, yung basketball player lagi ang nasa kwarto mo, lagi siya, buti pa siya, kilala mo kung anong paborito niyang pagkain, kilala mo kung anong oras siya magbe-break, anong mga paborito niyang damit. Actually, binibili mo pa nga yung mga kasuotan niya eh. Pero Bible verse, hindi mo alam, mga kapatid. You see, mga kapatid, tingnan nyo ang ginagawa natin, kalokohan natin. Tapos magrereklamo tayo, Panginoon, hindi ako blessed. Ba't ganitong buhay ko, Panginoon? Para akong nadidepress, para akong stress. Why? Dahil ang hilig-hilig natin mag-invest sa mga bagay, mga kapatid ko, na wala naman, hindi kasama ang Panginoon.
Pagdating sa church, mga kapatid ko, kung i-check mo yung giving, hallelujah, naku, patay ka, parang bunga, laktaw-laktaw. Parang yung tinatawag nilang ngipin, mga kapatid. Diba, meron bang pag nag-smile ka, mga kapatid, matutuwa ka kaya pag ngipin mo laktaw-laktaw? Sinabi na ating tithes and offering, diba? Hindi pwede na yung tithes and offering mo, 5%. Sige, try na lang kaya gawin mo pagka sa tuwing magnakaw ka ng tithes, mababawasan ka ng ngipin. Naku, wala ka ng ngipin. Ano kaya, no, mga kapatid? Pag hindi ka makasimba, maubusan ka ng, malalagasan ka ng 10% na buhok. Patay na. Hindi yung totoo, Brother Dua. Example lang yun, Brother Dua. Hindi totoo. Ano na lang kaya, mga kapatid, kung yun may kapalit lahat yung ating pong mga ginagawang katamaran sa ating Panginoon. Yung mga ginagawang reason natin, mga kapatid. No, it's okay because I treat myself, sometimes. Mas okay lang yan not to pray sometimes. Okay lang hindi mag-pray kasi naintindihan naman ako ni Lord, busy ako eh. Okay lang naman hindi mo na ako attend ng church. Okay lang naman na hindi mo na ako makikinig. Okay lang na hindi mo na ako magde-devotion. Minsan lang naman. Yun yung mga word ng mga tamad, mga kapatid. But the question is, gaano kadalas ang minsan? How's your commitment? Kamusta ang faithfulness mo sa ating Panginoon? Kamusta ang paglilingkod mo sa ating Panginoon? For where your heart is, there will be your treasure also. Now, my question for you is, malangit kaya tayo sa ginagawa natin, mga kapatid? Ang sabi ng Bible sa Timoteo, Paul charged to Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 20, ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay nito. Sa anong mga bagay? Sikapin mong mamuhay kang matuwid. Maka Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. I love this, Brother Hogos. Kung meron ka mang ipaglaban, hindi yung mga chismis, hindi yung mga artista, hindi yung mga bagay dyan sa mundong yan, hindi yung mga politiko. Ang ipaglaban mo, fokusan mo ang iyong pananampalataya. Kaya ang sabi ng Bible, work out your salvation with fear and tremble. Sa ibang church yun, nagtatayuan na yun, mga kapatid. Pero okay lang. The more na mag-expect ka talaga, mapapahama. Kaya huwag kang mag-expect talaga, mga kapatid. Sasaktan ka lang. Hallelujah. That's why the Bible says, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya mo. It's okay that you will treat yourself, mga kapatid. But if you forgot God, amen, na halos na focus mo, ang sabi ng pinag-aralan natin, one of our lessons, mga kapatid, anything or everything can be your idols. And the Bible says, I hate idols. God hate jealous. And God is the God of jealous. Sino man ang nagiging Diyos-Diyosan mo, mga kapatid, hindi man yung gawa sa kahoy, mga kapatid ko na ibultoy, hindi man yung sino man. But I tell you, mga kapatid, but if your focus na ang problema na minsan sa ating mga new generation and millennial, mga kapatid, we have too much information, mga kapatid, but our character is so lousy. Napakarami na nating information, alam na natin kung anong gagawin, pero yung mga ugali natin, mga kapatid ko, is so lousy. Pero dati, wala namang internet kung anong mabasa, kung anong gagawin, pero sila naman mababait, magagalang, marunong magrespeto, mga kapatid. Pero ngayon, hindi mo na alam kung anong nangyari, mga kapatid ko. Halim minsan, nakakalimutan na nila ang kanilang mama, ang kanilang papa, ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa. Inuna na ang mga iba't ibang bagay. Wala na saan? Mas inuna pa ang barkada. Mas inuna pa ang ganitong bagay, mga kapatid. Their drive, their time, and their love, and their attention are no longer, amen, kahit man lang sa kanilang pamilya. At higit sila kung nawala ang attention and focus mo sa iyong pamilya, how much more sa ating Panginoon? Everybody say, praise the Lord. That's why if truly that God is your life, prove it in your action, mga kapatid. Hindi pwede, sabihin mo sa katabi, hindi pwede, na magmahal ka, na sabihin mong mahal mo siya, na wala kang ginagawa. Pwede ba yun, Sister Joby, na sabihin ni Brother Primo na mahal ka niya, tapos wala man siyang gagawin? Di ba? Isang malaking factor sa babae na sabihin mo sa akin na mahal mo ko, pero mas kikiligin sila kapag nakita nila sa action mo.
Sinasabi natin dito, mga kapatid, mahawit pa, I love you, Lord. With pakulot-kulot pa talaga. Grabe, with a person who you'll never see all my days. With action ka pa, di ba? Pero pagdating na, okay, may prayer tayo. Ano nga pala yung gagawin ko? Doon mo maalala yung gagawin mo. Di ba? Kung kailan ka magpipray, kung kailan ka may Bible study, doon mo maalala, hala, marami pala akong gagawin. Pero kung walang simba, walang prayer meeting, walang Bible study, walang prayer fasting, wala kang gagawin eh. Pero kapag meron kang assignment, meron kang gagawin, okay, meron tayong prayer meeting, okay, group meeting, meron tayong group Bible study, o group D-class, hala, naalala ko, Pastor, sorry, importante lang, patay na. Doon na bigla nagkaalala, mga kapatid. Kasi pagka wala ang gawain na schedule, wala kang amnesia. Very live and active, pero pag may gawain na, mga kapatid ko, doon na magkakaroon ng busy, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Napakalinaw. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Inuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sabi ng verse 14, sundin mong mabuti ng may katapatan. Everybody say katapatan. Ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ni-require ng ating Panginoon na mag-participate ka, umatin ka, kung meron kang schedule sa work mo, mga kapatid, maglagay ka rin ng schedule mo na prayer sa ating Panginoon. If you are truly a disciple, mga kapatid, because disciple means is a learner, or not just a follower, a learner, or the deep meaning of disciples, a people who live a disciplined life. Hindi mo pwedeng sabihin na angkin mo ang pagpapala ng Diyos kung puro ka na lang sa makabundong bagay at wala ng parte para sa Kanya. Ang problema pa naman at karamihan ng ugali ng tao, ang hilig-hilig natin, lakas natin manghingi sa ating Panginoon, pero sa tithes and offering, hindi ka matapat sa Kanya. Para kang nanghingi sa bangko, nag-withdraw, pero wala ka namang binibigay, mga kapatid. Pero dito mo lang mababasa sa Bible na mismo ang Diyos ang nanumpa sa iyo. Kapag ikaw ay magbibigay ng matapat, ang sabi ng Bible, subukan mo ako. At ako mismo ang magsasaway. Ang dahilan kung bakit ka nahihirapan, nangungutang, laging problema pera, laging problema ang health, ganitong bagay, mga kapatid. Why? Because you are not committed at hindi tayo faithful sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sundin mong mabuti ng may katapatan ng mga inutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sinusunod ba natin, mga kapatid? The Bible says, mag-pray ka. That is one of the commandments of God. Ang problema nga, mga kapatid, hallelujah, madalas sa atin, mga kapatid ko, instead na mag-pray, doon tayo nakafocus sa ibang bagay, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Bible 16, siya'y darating, lahat magsabing darating, sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang kamatayan, ay makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Verse 16, siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag ng di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. Verse 17, ang mayayaman, sabi dito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Ulitin ko, mga kapatid, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Bakit? Whether you like it or not, ladies and gentlemen, lahat ng pinag-ipunan mo, billion o trillions, let's say, lahat na ng kayamanan na sa'yo, papalitan niyang mansion mo pagdating ng araw. 50 years from now, ilang taong ka na, mamamatay ka rin.
Yan ang ilagay mo sa isip mo, kaya huwag kang magmamayabang at magmamalaki sa ating Panginoon at sa ibang tao, mga kapatid. Yang mga bagay na binigay at pinagkaloob sa iyo ng Diyos, pasalamat ka at ikaw sa pinagpala at binigyan ng pagkakataon, opportunity na i-manage, hindi para ipagmalaki, ipagmayabang, mga kapatid, at para sasabihin mo, kayo nga, madam, no sir, no ma'am. If you want that this generation will follow the good character na kagaya sa ating Panginoon, then teach them to love, teach them to obey, at sundin nila kung ano man ang ginagawa mo dahil sa ating mga magulang, nakikita kung ano man ang dapat nating gagawin sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. That's why your kids is a reflection, mga kapatid, sa atin. Everybody say, be careful. That's why sa lahat ng merong kayamanan, mga kapatid, ano mang klase yan, magbilang ka na. Ilang taon ka na ngayon? Yang bahay na pinagmamalaki mo, ma-expire din yan. Yang pera na hawak mo, madadala mo ba yan? Yang beauty na pinagmamalaki mo, ginagastusan mo, yang mga biste na binibili mo, yang mga sasakyan, lahat ng bagay na nakikita mo, lahat yan lilipas, mga kapatid. Yan yung sinasabi ng Bible, kayamanang lumilipas. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa halip, umasa sila sa Diyos. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanan lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Doon ka dapat magpapakayaman, mga batid, sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, last verse 19, sa gayon makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ladies and gentlemen, hallelujah. Walang kwenta lahat ng ating pong pinagmamataas, mga kapatid. Dahil lahat ng ating narating at lahat ng ating natanggap ay mula sa ating dakilang Panginoon. Pinagpala ka, binigyan ka ng promotion, binigyan ka ng business, hindi para ipagmayabang at ipagmalaki natin at ipost natin sa Facebook na ikaw lang pinagpala. Why? Pinagpala ka ng Diyos para hindi ipagmayabang. Pinagpala ka ng Diyos para ikaw din ay pagpalain at pagpalain mo ang iba at gagamitin ka ng ating Panginoon. Sabi ng kilala ko, mga kapatid, one of the billionaires na silent lang na kapatiran natin, ang sabi na, Pastor, never ko talaga, Pastor, na late sa tithes and offering at sa pagbibigay. Doon ko mas lalong nasubok ang ating Panginoon. Walang-wala na. Kilala to ni Brother Jobs, mga kapatid, amen. Isa sa pinakamayaman na kilala namin, mga kapatid ko na, kapatiran natin, billionaires. He's one of the top billionaires. Kapatiran natin. Yes. Kilala to, Mikey. Ang sabi niya, walang-wala na talaga ako, pero challenge ko ang Panginoon. Sabi niya kasi. Sabi ng Bible eh. Nung challenge ko ang Panginoon, binigay kong walang-wala na ako. Anong nangyari? Ang kapalit nun, mga kapatid, nakapag-aral ako, binigyan ako ng opportunity and privilege, mga kapatid, pero depende yun kung mag-uho ako. That's why ang pagpapala ng Diyos nakadepende sa ugali mo. Kahit anong offer sa'yo, na-offer na sa'yo ng Diyos, kung talikwas yan sa iyong ugali, mga kapatid, baliwala, walang kwenta. Kaya nga, di ba, napag-aralan namin, mga kapatid, sa UTV, kahit pa anong gawin, mga kapatid ko, ni Cain, hindi talaga siya pagpalain. Binigyan na siya ng chance ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Yung ugali niya hindi maayos. Hindi pwede na magbago ang standard ng Panginoon para mag-adjust sa'yo. No. Kailangan mong mag-adjust. Kailangan mong sumunod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng billionaires, nung sinubukan ko ating Panginoon, walang-wala na ako, Pastor, doon ko natuklasan, mas lalong nakilala ang Diyos. At never simula noon, never na akong nagbigay na 10% lang. Ano nangyari ngayon, mga kapatid? Mas lalong pinagpala ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ko kay Brother Juni, yung mga sa ibang relihiyon, bigay lang nila doon basta ang kanilang ano. Pero hindi sila nakakarating doon. Because they know the principle of giving. For example, I give an example. Ang sabi ng Bible, Panginoon, nagpapalayas kami sa pangalan mo. Effective.
Because it is written in the Bible. Bakit maging makapangyarihan? Paano sila nagpapalayas na wala naman silang relasyon sa Panginoon? Alam niyo kung anong dahilan? Dahil sa pangalan ng Panginoon. Why? Because the name of Jesus is powerful. Kaya magpalaya sa lahat ng klaseng demonyo. Pag hindi yan lumayas, hindi yan demonyo. Emotional lang yan. I tell you mga kapatid, amen, that sometimes the reason why we stop the blessings, hindi yun dahil po sa sino man tao sisihin mo, sino man tao. Una, dahil tamad tayo. Pangalawa, hindi ka tayo sumusunod sa ating Panginoon. Saan ka nakita na ang bigas ang lalapit sa iyo? Saan ka nakita na mahulog yung bunga, mga kapatid, na kangangakalang? Saan ka nakita, mga kapatid ko? Dito mo lang makikita isa sa mga challenge ng Panginoon. If you obey me, sabi ng Bible, test me and prove me that I will open the windows of heaven. Lahat yung mga tao, yung mga faithful sa giving, mga kapatid, sila yung mas nakikita kung mas lalo talagang ina-abundance. They will live, I say, they not just a financial, but they live a happy life also, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, if you choose to love God, kasi kapag mauna ang pag-ibig, merong gawa. Hindi ka pwedeng magmamahal nang hindi ka talaga magbibigay ng oras, ng panahon, ng sarili, ng share mo, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi natin tayo sa offering kanina challenge, hindi naman 90% hiningi ng Panginoon eh. Halos di nga makita sa graph yan eh. Everything that you have is for you. But 10% is for God. Hindi para dahil pagpalain ng Panginoon. No! Ang Panginoon ay hindi niya na kailangan ng pagpapala, kailangan ng gawain ng ating Panginoon. Why? To reach the whole world and to preach the gospel. At para manatili tayo dito, mga kapatid. Why? Because if you want, the end will come. If you read Matthew 24, yung gera, yung kalamitin na nangyari, hindi yan ang katapusan. That is a sign. But if you want to know that the end will come, preach the word. Ang huling mabible studyhan at makarinig ng salita ng Diyos, huling tao, the end will come. I tell you, wala na tayong oras, mga kapatid, dahil sa ating pong technology, mga kapatid, they are preaching, amen, sa internet, at marami na nakakarating dito. We are supporting the global mission, mga kapatid, to reach. Why? Gusto na ng Diyos na bumalik na siya. Pero ang problema, meron pang tao na hindi nakakarinig, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Bible, sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon. Why? The reason why our children is not respecting and obeying us because tayo din, mga kapatid, nakikita nila eh. The reason why your children is not praying because we are not praying. The children, mga kapatid, tama talaga sabi ng Bible, teach the children while they are young, mga kapatid. Now, let's read, mga kapatid, amen. Verse 20, Timoteo, ingatan mo ang pinagkatiwala ko sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Jesus said, no man can serve two masters. That's why these reminders, mga kapatid, Paul to Timoteo, ay isang paalala, mga kapatid, na isa lang ang piliin mo. But sad to say, mas pinipili pa natin ang mundong bagay, mga kapatid. But sad to say, we will choose material things na lumilipas at nawawala, nabubulok, nasisira kaysa sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Paano mo nasasabi, Pastor? Walang oras sa prayer. Walang oras sa pagbabasa ng Bible. You are not committed. Paano mo nasasabi na hindi committed? Walang oras at panahon para mag-pray. Walang oras panahon para magbasa ng Bible. Walang oras sa panahon na bigyan ng sarili niya na magkaroon ng growth, mga kapatid, spiritually. And then I tell you, you don't have a deep relationship to God. The Bible says, and the love others or else he will hold to the one and despise the other. Hindi pwede na dalawa ang ibigin mo. Pwede ba, papayag ka ba na dalawa sila? Papayag ba kayo mga babae na dalawa, tatlo, 10? Hindi pwede. Kaya nga ang Diyos, nag-iisa lang siya. Hindi rin siya papayag na meron ka pang iba, mga kapatid. Ang point dito, mga kapatid, is pwedeng mapabayaan mo yung isa at maiwanan mo yung isa at yung atensyon mo dito na sa isa. Hindi pwede, mga kapatid. That's why this last part, number 3, true prosperity is good stewardship. Stewardship means pangangasiwa.
Kung gusto mo, mga kapatid ko, na ikaw ay pagpalain ng buhay, then magiging mabuti tayong tagapangasiwa. Stewardship means that you know that everything that you have belongs to God. And that you are just an administrator. You are just a manager. Be good to that. The 33 laws of stewardship written by Dave Sutherland and Kirk Nowere, they say, think of all the assets that you have under management. Your money, your time, your possessions, your opportunities, your influence, your relationship, and much more. And to this long list can be added the spiritual assets with which we are entrusted. The gospel of Christ, the mystery of godliness, the secret things of God. This is no small responsibility we bear. And to handle it rightly demands absolute faithfulness. Everybody say faithfulness. God demands faithfulness. Welcome, thou good and faithful. I tell you, if you don't know how to pray, if you are not reading the Bible, if you don't know how to praise, if you don't know how to dance, if you don't know, mga kapatid ko, how to give, then we are not qualified to go to heaven. Let me say that again. We are not qualified to go to heaven. Yung mga tatamad-tamad, mga kapatid, walang ginagawang paraan. Amen. Thank God that you have blessings. Thank God that you have a business. Thank God, mga kapatid, amen. You have this job. You have promoted. But I tell you, if you lost your souls, the Bible says, hallelujah, what profit is a man that he gained the whole world and lost his own soul? Everything, life under the sun is vanity without God in your life, without Jesus in our life. Mga kapatid. That's why we must focus and we must have good stewardship and managers and let us manage our time for God. If you are truly that God is your life, then prove it in your action. I wish and I hope and I pray that the Sanctuary of Praise Saints will begin to post Bible verse, will begin to share Bible verse, will begin to preach, mga kapatid, online or hindi man sa online, sa kapitbahay nila, they will testify, they will share the good news. Mga kapatid, hallelujah, sana gagawin natin, hindi lang sana, kundi kailangan natin gawin at gampanin. Why? Because God commanded us to go. Everybody say, praise the Lord. The money that you have, you're administrating for the Lord. Your time belongs to God. Your resources, God has given them to you to administrate for the kingdom of God. Your talents, God gave to you to help you prosper and also to use for the kingdom of God. Your house is God's house. Let me say that again. Yung bahay mo ay bahay ng Diyos. God wants you to live well, but maybe one day when you least expect it, a missionary may need a place to stay for a weekend. God wants you to be alert to needs. Why? Because your house is the house of God. Your ministry, you are only an administrator of all of these things. They belong to God, and He has entrusted you to them. All these things must be looked and as a sacred, devoted to God's use. Hindi para pasumikat ka, hindi para ikaw, mga kapatid, ang nakikita. May ministry ka hindi para umangat ka sa kanila. Hindi ka lang binigyan ng ministry ng Panginoon para ipagmayabang mo. Binigyan ka ng ministry ng Panginoon. Because the glory is not yours. It is for God. Let's turn our Bible once again, Matthew 25 verse 14 to 30. Talinghaga tungkol sa tatlong alipin. You know the story? Now I will end the story. Ang paghahari ng Diyos, verse 14 says, Matthew chapter 25. Thank you, media. Matthew 25, verse 14 to 30. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang tao. Ito ay story, mga kapatid, in parabulo. Maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkakatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa. Ayon sa kanilang kakayanan, binigyan niya, tingnan nyo, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa. At ayon sa kanilang kakayanan. Ayon lang sa kanilang kakayanan. Kung kaya mo itong dalhin, sa'yo yan. You see, God will never entrusted you a blessing if you don't know how to handle it, mga kapatid. Hindi talaga pwede. Kasi mapapahamak ka at ayaw ng Panginoon. Why? Because God wants you to be prosper. Now, ang sabi dito, mga kapatid, ang bawat isa sa kanilang kakayahan, binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto
Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal ay iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Kumita siya, nag-times 2. Gayon din, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ganon din. Verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhan iyon at sila'y pinag-ulat. Nag-report. Balik silang 3, report. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salapi na itinubo nito. Tumubo. 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmahala ng malaking halaga. You see, God will never test you in big blessings, mga kapatid. You will begin first at small steps. 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sinabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Ang sabi ng 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Tingnan nyo. Kapag ikaw pala ay mapagkatiwalaan, mga kapatid, sa pagpapala na binigay ng Diyos, nagagalak ang ating Panginoon. Huwag kayong maniwala doon sa sasagasaan ko kayo kapag hindi pa kayo maman. Hindi. Kaya maniwala doon, mga kapatid. Maging tapat lang kayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Why? Because the true joy, yung totoong kagalakan ng pastor, makita lang kayo, mga kapatid ko, na namuhay na matuwid. Yes, nagsusumikap. We are not perfect, but God sees your heart, mga kapatid. Pag ikaw na natiling tapat sa anumang bagay, sa maliit, then ikaw ay pagpalain. Ang sabi ng Bible, ang kagalakan ng Panginoon ay nasa iyo. 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Ito na. Salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit. Tingnan mo ha, tingnan mo. Tingnan mo talaga. Naku naman talaga. Parang si Cain talaga to, Brother Johnny. Si Cain talaga to eh. Mga ugali ng ganito, mga kapatid. Tingnan nyo ha. Alam niya na eh, naalanganin siya eh. Alam niyo yung mga tao talagang pag nagkakasala, instead na ako'y sorry, mali ko. Wala ka na dapat idahilan. Sino pa yung mali? Siya pa yung magdadahilan talagang, mga kapatid. Tignan mo ha, lumapit siya. Wala pang tinatanong ang Panginoon. Ang sabi niya, alam ko pong kayo'y mahigpit. Tignan mo, mahigpit daw ang Panginoon. At pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inasik. Verse 25, natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Hito na po ang inyong salapi. Hindi tumubo. Why? Binaon niya eh. 26, itong sagot ng Panginoon. Kung iba pa yung Brother August, ay, naku naman talaga. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Napakalinaw sinabay ng Bible. Masama at tamad ng lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko at aking salapi at kahit paano'y may itinubo sana ito? Last option na lang sana yung bangko. Butin, nilagay mo na lang sana dun eh. Kahit paano, tumubo pa eh. Kaso ang worst, tinanim mo pa sa lupa. Sabi ng Bible, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At ang magkaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. 30, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong yan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. You see, mga batid, if you want, because the will of God for you is to prosper. Because God wants you to prosper. But the problem is your attitude.
Paano ka pagpalain ng ating Panginoon, mga kapatid? Kung hindi tayo magpakatiwalaan sa maliit. Kaya tama, mga kapatid ko, kung sa 10% na ang sabi ng Bible, para yan sa ating Panginoon, kung hindi mo pa mabigay, alam mo na kung ano mangyayari, mga kapatid. Mas masakit kung babasahin ko pa ulit sa Tagalog, mga kapatid. Pero alam nyo, yung mga taong sumusunod, sapagkat ang mayroon na, yung napagkatiwalaan sa maliit, binlis na ng ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, bibigyan pa. At ano sabi ng Bible? Magkakaroon siya ng sagana. Wow. Hindi lang sagana sa material, kundi pati sa mga kapatid ko sa physical and good health, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng Bible, sa mga tamad at wala ginagawa at hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yun ang masaklap. Mismo ang Diyos ang mag-aalis sa iyo. Hindi nyo tanggap, mga kapatid, no? Masakit. That is the confrontation of God's Word. Dahil marami sa atin until now, we never understood this, mga kapatid. This principle of giving. This is very important. Paano yan, Pastor John? Prosper lang yan. I tell you, wala nang ibang way upang ikaw ay pagpalain. Commit yourself to God. Choose to love God. Hindi lang yan ang kapalit ang bibigay sa'yo ng Diyos. Ang sabi ng Bible, you will live a long life. Anong silbi ng salapi mo para sa ating Panginoon? Wala. Doon ka lang ititest ng Panginoon. Dahil yun yung batayan ng Diyos. Kung tunay kang mananampalataya at umiibig sa Kanya, sundin mo ang offering sa Kanya. Si Cain, instead na sundin yung offering sa ating Panginoon, gumawa ng sarili niya. 5% lang, Panginoon. Alam, offering lang, Panginoon, okay na yan. Di na ako maniniwala dyan. Alam niyo, yung buhay na akala mong papagpala, merong pang mas higit na gantimpala na hinanda sa ng Diyos kung marunong at matuto kang sumunod sa Kanya. Diba sabi ni Teacher Brother Dulong first Sunday, mga kapatid, isa ito sa mga key ng blessings natin is tithes and offering. Yung ikapo, basahin niyo. That's your assignment, Malakay chapter 3. Basahin niyo. Mismo ang Diyos ang mag-uutos, mga kapatid ko. Siya din ang gagawa at magsasaway. Para saan? Sa mga gumagawa ng kalokohan sa iyo, sa business mo, pero siya rin ang magpo-promote at magbibless sa iyo. Pero kapag ikaw ay hindi sumunod, siya rin gagawa ng paraan. Alisin sa iyo yan. I tell you, church, the key for us, mga kapatid, is faithfulness and commitment, mga kapatid. Let us all stand. Now, last verse that I'm going to talk about, mga kapatid. Balang araw, mga kapatid, lahat naman tayo magiging accountable dito eh. Everybody say, praise the Lord. Lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ikaw ang accountable dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, sorry, Panginoon, kasi gato-gito ka, wala kang ma-excuse sa ating Panginoon. Dahil ang question ng lagi, iningatan mo ba at pinalawak mo ba? Because the first commandment ng ating Panginoon kay Eva at Adan, go ye and multiply. Kalooban na ng Diyos sa iyo, unang umpisa pa lang sa atin na pagpalain tayo, mga kapatid. Alam niyo kung saan tayo naging madamot at maramot? Dahil sa kasalanan at sa paglabag ng tao. Ikaw ba at ako, lalabagin pa ba natin muli ang ating Panginoon, mga kapatid? Kung alam mo na ang paglabag sa ating Panginoon ay kapahamakan, then it's time for us to commit our lives to Him. Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Why? Because committed Christian, mga kapatid, sila po ang makakamit. And faithful and committed Christian, they will receive a crown of life. Everybody say committed. Everybody say faithful. Then you will receive a crown of life. What is the best event, great event in the last days? Hindi yung tribulation, hindi yung mga kapatid. One of the two great events that will happen. That is the rapture, second coming of Jesus, and the last is the crowning, mga kapatid. Wow, lahat tayo sabihin ng Panginoon, welcome thou good and faithful servants. Come! Here it may come. Pero yung mga tatamad-tamad, mga kapatid,
Laging may reason, ay wala akong oras mag-Bible study, busy ako, meron akong ganitong gagawin, ay wala akong oras manalangin, busy ako, ay wala akong oras ganito, ganyan. I tell you, hindi ka mamumuhay ng matagal. But if you commit to God, choose to love God, if He truly is God is your life, then you will commit yourself to Him. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The Lord has already prospered you in one way or another. And when He sees that you are faithful, everybody say faithful. Faithful with the little, He will place you over much. Kapag nakita ng ating Panginoon, matapat ka sa maliit na bagay, then God will entrusted you bigger things. While you are faithful in your giving, you are faithful, mga kapatid ko, amen, in your prayer, in your devotion, you are faithful to Him, to God, then God will entrusted you greater things. The key is, choose to love God. Commit your life to Him. Then God will give you a long life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I'm done. As the musicians will prepare a song, mga kapatid, and the singers will sing a song, I tell you, today we will do something, mga kapatid, after this. This is part of our structure and also, mga kapatid, part ng ating pong pag-organize and to be in order. Why? Dahil kapag pagpalain tayo ng ating Panginoon, pinagpala nga ng Diyos yung hindi order, yung gulo-gulo. How much more kapag ikaw ay namuhay na maayos at in order. Ibig sabihin, alam ko kung saan ko ilalagay itong pagpapala dahil alam nila kung paano i-manage. Amen? That's why the key is commitment, mga kapatid. The key is surrendering our life to Him. If you want to come to the altar is open. God bless you, my brothers and sisters. Amen. If you want to come with your family, with your wife, and with your children, you are welcome, mga kapatid. God bless you. We will pray to God right here, right now. Lord, help me to God to choose, and I will choose you again, Lord. Pray to the God of the universe. God, help me, Panginoon, to establish my love to you. Help me, God, to commit my life to you. Tulungan at turuan mo ko, Panginoon, na ibibigay ko, amen, sa kaya at sa tulong mo, Panginoon. I will commit my life to you once again. I will devote myself in prayer, in reading the Bible, hallelujah, in obeying your commandment, and testifying you, God, hallelujah, and not just only, mga kapatid, Panginoon, in prayer, but also in every way. Because you are God, my everything. The singers will sing, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God alone. Hallelujah. Glory to Jesus.